Nako, buong pagmamalaki at pagmamayabang ni Palace Press Officer Claire Castro na sa ilalim lang daw po ng Marcos Jr. Administration ay nangyari itong pagsasampa ng kaso laban po sa mga sinasabing di umani sangkot dito po sa Kriwalaan, yung sa flood control projects at meron daw po na ipakulong bagamat iba gurami o maliliit na isda at maliban kay sa kontraktor na si Sara Diskaya. At sabi ho ni Claire Castro na ngayon lang daw po nangyari sa lahat po ng mga nakarang administrasyon na ngayon lang po nagsoli ng pera. Oh, ito hong mga galing po sa kickback. O totoo yun. Totoo yun at niwala ko. Pero kasi ngayon lang ho nangyari. Ito hong grabe at sobrang katiwalaan sa ating gobyerno. At meron nga binabanggit si Congressman Ege Erice. Sa inabutan niya ho sa mga nakarang administrasyon, Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino at Pangulong Rodrigo Duterte, sa tatlong nakarang administrasyon na kanyang inabutan, wala pong ganitong nangyari. Nakatindi pong korupsyon at yung pagsingit at pagsalaula sa pambansang budget ng ating gobyerno. Ito, panoorin nyo, mamaya, ipapanood ko rin ho yung binamagit ni Congressman Ege Erice. Pero, ito, pakinggan nyo ho muna. Yung talagang grabe ho, at tigas mukha na pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro na sabi, ngayon lang daw po sa administrasyon nangyari ito na kung saan may mga nagsusuli, yung sa restitution, nagsusuli ng pera mula po sa kickback. Ito, panoorin nyo mga kababayan at mamaya, ikokomentary po natin. One, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, restitution, isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap, never nangyari sa anumang administrasyon. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos nangyayari ang mga ito. Pag sabi po niya na mayroong mga taong hindi magiging merry ang Christmas, yung mga nakulong po, definitely, hindi naging merry ang Christmas. Pero hindi pa naman po natatapos ito. Kung meron pang inaabangan ng mga tao, meron din pong inaabangan ng Pangulo. Yan po ang pahayag ni Yusek Claire Castro na sabi niya na sa anumang nakaraang mga administrasyon ngayon lang po nangyari. Ito raw hong mabilis na pagsampa ng kaso at siyempre yung paglalabas po ng warrant at ang higit sa lahat, yung pagsusoli ng pera. Yun ho, tama ho yun. Ngayon lang ho ito nangyari. Dahil sa buong kasaysayan, ako sa tagal ko na rin po sa mainstream media, ngayon lang ho ako nakakita at nakasaksi ng ganito hong kagrabe, kalawak na korupsyon dito po sa ating gobyerno. Bilyon-bilyon, bariyang-bariya ang bilyon. Grabe ho, mga kababayan. At talagang napakatindi ho, di po ba? Na kung saan ay ang mga aligasyon talagang tatagos hanggang sa Malacanang. Biro nyo, may mga proyekto, ayon po mismo kay Senator Ping Lacson, may 5 miyembro ng gabinete, biro mo, ang sisilbing proponent. Dati mga politiko lang ho Tapos ngayon, base po sa 2025 budget, yung pinakamalaki mga kongresista. Di po ba? Tapos may mga senador, biro mo, nasa ehekutibo, miyembro ng gabinete. Di ba? Dapat po ito talagang ito iimbestigahan. At bukod ho dyan, mga kababayan, sabi nga ho ni Claire Castro, ngayon lang daw po yung nangyari. Kayo ho, pabor ho kayo, di ba? At ako, talagang tama, ngayon lang nangyari. Na merong susoli ka ng kickback. Ano nangyari? Di absuelto na siya. Siguro sa susunod tayo, magnakaw rin tayo ng bilyon-bilyon, tapos magsoli tayo ng konti. 100 million, okay na. Halimbawa, 1 billion nakawin. Tapos magsoli ka ng 100 million. May 900 million ka pa matitira. Sa iyong mga nanakaw. So yun po ang pwedeng maging perception at implikasyon nito, mga kababayan. Kayo ho, ano masasabi nyo rito? Ito, panoorin nyo ho, mga kababayan. At mas maganda kasi isa po ito sa mga otoridad. At nakaranas po na kung saan talagang nasaksihan personal ni Caloocan Congressman Ege Erice yung
kung paano gumalaw yung proseso ho ng pagbabudget dito po sa ating gobyerno. Ito, panoorin nyo ho, mga kababayan, yung interview kay Congressman Ege Rice ng Caloocan City at siya po ay Senior Minority Leader dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito po si Congressman Rice. Yan yung nangyari sa 3 taon dahil sa pagkagahama na magkaroon ng flood control projects. Sa halip na ponduhan yung mga importanteng foreign assisted projects, inilagay sa flood control. Kaya nga, unprecedented in the history of Congress na may napakalaking insertions, diversions at amendments na inabot sa 3 taon ng 1.45 trillion pesos. Hindi nangyayari yan sa anumang administrasyon. Mula sa pagkakatanda ko, yung inabutan ko, si GMA, nag-congressman ako noon, kay Pinoy, maski kay Presidente Duterte, na hindi ganyang kalalaki na pinakikialaman ng Kongreso. Ang sabi ko nga, ang term ko, sinasalaula ng Kongreso yung President's budget. Kaya lang hindi kumikibo yung Presidente at yung kanyang gabinete. O, yan po ang pahayag ni Kong Ege Rice na kung saan ay sabi niya sa administrasyon ni Gloria Macapagal-Arroyo, Noynoy Aquino, Pangulong Duterte, wala po, hindi po pinayagang makalusot yung talagang sobrang kalikot ng budget at napakarami po ng mga insertion, yung mga singitan. Wala po nangyari. Ngayon lang daw sa ilalim po ng Marcos Jr. administration, ito hong matindi at ang tawag niya nga yung pagsalaula sa pondo ng bayan, sa budget mga kababayan. Yun ang sinasabi. Kasi siya mismo, nakaranas si Congressman Ege Rice, na kung saan siya naging kongresista sa ilalim ng nakaraang mga administrasyon. May otoridad siya at may kay na magsalita patungkol po rito, di po ba? So, yun pero bagamat ang sinasabi ngayon ng Malacanang, sa ngayon may tuturing na ito raw po ay isa po sa pinakamalinis na budget daw po. Ito 2026 budget. Sabi po yan ng administrasyon at partikular, ito pong si Yusek Claire Castro. Sabi niya, ito raw po ang isa sa pinakamalinis. So, yung kanilang paniniwala mga kababayan, malinis daw na budget at wala raw pong hocus-pocus. Pero, dito mga kababayan ay ang opisina po ni Pangulong Marcos Jr., yung Office of the President, ay merong 4.5 billion pesos ng confidential at intelligence funds para po sa 2026 national budget. At ayon po kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi nabawasan ang intel at confidential funds ng Office of the President kumpara noong nakarang taon, sa kabila ng panawagan ng publiko na bawasan yung mga secret funds. Yun po. Bayan, so laki pala, no? Samantala, at ayon po sa Department of Budget and Management, kay Acting Secretary Rolando Toledo, aabot po sa 11.8 billion pesos ang kabuang confidential at intelligence funds sa ilalim po ng 2026 General Appropriations Act o itong GAA 2026. Yun mga kababayan, kayo ano masasabi nyo rito? So ito ba, kayo ba naniniwala na ito na po ang pinakamalinis na budget? Siguro sa ilalim po ng Marcos administration, pero kung ikukumpara mo sa iba pang mga administrasyon, hindi ako naniniwala dahil sa nakapag-cover din ako mga kababayan ng mga nakarang administrasyon. Sa aking pananaw, siguro ito malinis sa ilalim ng administrasyon ng Marcos. 2023, 2024, 2025, pinakamatindi mga kababayan. So, yan po. At mismong si Pangulong Marcos Jr., yung kanyang bagong nilagdaan na 6.793 trillion 2026 national budget ay pinakamalinis at sabi niya most scrutinized. Talagang nabusisi raw po ng gusto. At talagang tinignan daw yung plano ng paggastos ng pondo ng bayan. Ayon po yan kay Yusek Claire Castro. So, yun po ang sabi nila.
Pero may mga question ho eh. Bakit ho merong na isama sa halos sa 150 billion pesos sa unprogrammed appropriations? At ang sabi nga ho, isa ho dyan, si Congressman Egay Rice ay kanyang isasampaw yan sa Korte Suprema dahil sa yan daw po ay illegal at hindi po tugma at yan po ilabag sa ating saligang batas. Pero sabi naman po ng Malacanang, handa raw po silang idepensa yan sa Supreme Court. Ito hong pagkontra at pagsasampa ng kaso laban po sa 2026 national budget. Yun po. At siyempre, pag idedepensa ho nila. Pero abangan ho natin kung ano ang magiging tugon ng gobyerno o ng Malacanang dito po sa isyong ito. At may binabanggit nga ho, ito pong si Senator Amy Marcos na ito hong 2026 General Appropriations Act na kung saan ay naapirmahan ng Pangulo ay punong-puno raw po ng pork barrel. At sinasabi niya talagang giniling at binaboy ang kanyang bansag. Mga kabayan, dahil sa yung mga budget allocations para po sa mga mahalagang proyekto ay binawasan, samantalang yung ilang mga programa ay nakatanggap po ng mas malaking pondo. So sabi, hindi patas. May mga malaking kaltas, may mga pondong biglang lumobo, so may mga programang dati zero o barya, ngayon jackpot ang budget. So giniling ang budget para ang tao bula-bulahin. Pero tandaan, ang timbangan ng bayan hindi nagsisinungaling at ang pork, kahit gaano pa gilingin, baboy pa rin yan. Yan po ang pahayag naman ni Senator Amy Marcos. So talagang kasi ang Malacanang lang sasabi na yan po ay malinis. Pero sabi naman po ng ilang mga kritiko, hindi po totoo. So pinakamainam mo talagang ito po ay dalin sa Korte Suprema at para magkaalaman kung talagang kung meron bang mali dito po sa pagbalangkas ng budget na ito. Pero meron akong nabasa at pahayag mula po sa Commission on Higher Education, mga kababayan, na kung saan ay ang sinasabi, dahil sa natanggal ho ng Pangulo o yung binawasan yung pondo ho sa retirement at yung mga benepisyo para pag-hire ng mga bagong profesor sa mga state universities and colleges. Magiging mukhang delikado ho ito para po sa mga mahirap na mamayan na kung saan ay siyempre alam nyo ho, yung mga gusto hong tapos sa kolehiyo. Kasi base po sa 2026 national budget na pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ay 43.245 billion pesos na nakalaan sana sa pagkuha ng mga bagong profesor at yung iba pang mga non-teaching personnel sa SUCs, yung State Universities and Colleges, wala. Na-discarril. Sa nasabing budget, binito ho ng Pangulo. Na-ibito. At dito ho, yung 10.77 billion para sa salary upgrades at 32.47 billion para sa retirement at terminal leave benefits. So, mismong, sabi ho ng CHED, chairperson na si Shirley Agrupis, ang magiging epekto ho nito sa pagbito ng Pangulo magpapatupad po ng mga limitasyon sa mga enrollees. Halimbawa, kung ang enrollees mo ay yung mag-enroll sa kolehiyo, sa mga SUCs, sa mga state universities and colleges, halimbawa ay aabot po ng 200. Sample lang ito Pero dahil sa ibinito ho ng Pangulo, hindi, mananatili 100 lang. So may mga 100 na hindi ho makakapag-enroll dito po sa mga state universities and colleges. Kasi wala ho limitado po ang budget dahil sa pagkaltas at pagbito ho ng Pangulo dito ho sa pondong ito. Kasi ang kaya ho isinalang ho itong panukala na dagdagan ang pondo ng
mga SUCs, yung state universities and colleges, kasama ho dyan yung pagdadagdag ho ng mga, ng mga tao. Mag-hire po sila ng mga profesor at iba't iba pa ho. Kasi para maserbisyohan po yung mas maraming estudyante na inaasahang, di ba, nagdanaiso na mag-aral po ng libre sa mga state universities and colleges kasi sinusubsidize ho yan ng ating gobyerno eh. Pero dahil sa ngayon nga, kapos ang budget, wala ho. Kung dati 100 lang, ito, example lang ho ito Depende kasi siya na. Halimbawa, o sabi natin, mas malaki university. O halimbawa, kung 1,000 ho, ang dati, dahil sa kanilang panukalan, nadagdagan ng budget, gagawin ng 1,500 yung mga enrollees, mananatil, hindi, 1,000 kasi walang budget So, yun po mangyayari. Sana ho, kaya lang, wala na ho, napirma na ho ng Pangulo dapat ho talagang nabusisi ng gusto Kaya sabi nga ni Senator Amy Marcos may mga ahensya na dati wala ho, barya-barya lang, biglang lumobo. So parang hindi naging balanse yung paglalaan ng budget ho rito. Kaya ho, ano masasabi niyo rito sa pinag-uusapan natin na may kinalaman dito po sa pambansang budget? At ang sabi ho, ito raw po yung pinakamalinis. At yung binambanggit ho ni Yusek Claire Castro, ito ho yung mga yung sa ngayon lang daw sa ilalim ng Marcos Jr. Administration nangyari yung pagbabalik po ng pera ng mga kickback ng ano-ano sa mga nakaraan wala rin po nangyari. Ako ang tugon ko no ho rito, ngayon lang nangyari kasi yung ganitong kagarapal at grabing katiwalian sa ilalim po ng Marcos Jr. Administration. Sa mga nakaraan, wala ho. May mga pakurot-kurot ho konti pero wala po hindi ganyang kalawak at katindi. Hindi ko sinasabing malinis yung mga nakarang administrasyon Meron din ho, pero ngayon mas grabe ho, di po ba? Basin mo na rin yan sa mga nabunyag na mga issue na may kinalaman sa pandarambong sa pondo ng bayan.